Okay. Good evening everyone. So ngayon po ay mayroon tayong evening devotional muli mula sa aklat na God's Amazing Grace. Ang atin pong tagapagsasalita ay si Sister Princess Mendegorian. Sister Princess Mendegoria. Siya po ang ating speaker for our tonight devotional. And bago po tayo dyan magpatuloy, tayo po muna ay aawit ng ating opening song and opening prayer from our Zoom attendees. Sister Daniela. And proceed na po tayo sa ating pong pag-aaral ng ating pong evening devotional. And kung sino pong may insights, ay maaari po silang magbigay ng kanilang insights. And closing song and closing prayer, ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa gabing ito. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you, Lord, that we can come to you in worship after a day's work and our duties. Lord, we ask that you be with us as we present our songs and our prayers and our devotion and our understanding, that we may understand truth as it revealed to us and from your word. And thank you, Lord, that we may sing this song, lift up the trumpet, that Jesus is coming soon, and this be the theme of our thoughts and our hearts as we
as we look forward to Jesus coming in the clouds to take us home, Lord, and we think of the precious things that Jesus and the Father has provided for us in the name of his Son and salvation, and the gift of overcoming, and help us, Lord, to take the truths from the speaker tonight. Pray that you will bless his presentation, that we may each take a blessing with us. So we ask it all in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Rob. Now, we're gonna proceed to our evening devotional. So, tawagin na po natin si Sister Princess. Good evening, everyone. Ang title ng devotional evening po natin ay Like Dew, Rain, and Sunshine, July 8. And the key text is Hosea 14:5. I will be as the dew unto Israel. He shall grow as the lily and cast forth his roots as Lebanon. Of the almost innumerable lessons taught in the varied processes of growth, some of the most precious are conveyed in the Savior's parable of the growing seed. Ang dami-daming aral po natin sa kalikasan tungkol sa pagtubo, pero iisa ang pinakamalaga, yung ginamit ni Jesus na talinhaga ng binhi. Bakit yung binhi? Kasi pinapakita nito na ang paglago ay hiwaga. Nakita mo, pero hindi mo fully kontrolado kung ito yon. Ginagamit ng Diyos ang pagtubo ng halaman para turuan tayo tungkol sa buhay espiritual. The seed has in itself a germinating principle, a principle that God Himself has implanted, yet if left to itself the seed would have no power to spring up. Man has his part to act, but there is a point beyond which he can accomplish nothing. Meron po ditong dalawang katotohanan. Una ay ang Diyos ang naglagay ng buhay. Siya po yung nagbigay ng buhay sa binhi nung una. Ganun din po siya na nagligtas sa atin. Ang pangalawa ay ang limitasyon ng tao. Makakatulong ka sa pagdidilig at pag-aalaga, pero hindi mo mapipilit na sumibol ang binhi. Hanggang doon lang po tayo, ang Diyos na ang gagawa ng rest. Si Lord ang nag-umpisa, tutulong lang tayo, pero siya ang magpapatubo. There is life in the seed, there is power in the soil, but unless infinite power is exercised day and night, that seed will yield no return. The showers of rain most refresh, the sun most impart warmth. Kung kahit may buhay na binhi at magandang lupa, kung wala din po ang Diyos na kumikilos, ay wala din po. Gaya ng ulan, siya po yung banal na espiritu. Siya po ay nagpaparefresh ng tuyo na kaluluwa. Siya din po yung araw. Si Jesus ang nagbibigay ng init at direksyon. Yung kapangyarihan sa lupa, yung hindi po natin nakikita pero gumagawa sa ilalim. Kailangan po natin ng Diyos para talagang lumago tayo. The germination of the seed represents the beginning of spiritual life, and the development of the plant is a figure of the development of character. There can be no life without growth. The plant must either grow or die. Ang pagsimbol ng binhi po ay ang pagtanggap natin kay Kristo simula ng bagong buhay. Yung paglaki ng halaman yung habang binabago ng Diyos ang ugali at puso natin. Yung tubo o mamamatay ay walang gitna, kundi hindi ka lumalagong espiritual. Ibig sabihin, patay po tayo sa pananampalataya. Ang kaligtasan ng simula at ang paglago ang patunay na buhay ka kay Lord. As its growth is silent and imperceptible but continuous, so is the growth of character. There will be constant advancement. Hindi mo napapansin na araw-araw na lumalaki ang halaman,
Pero after ilang linggo, mas malaki na po siya. Ganun din po sa karakter natin. Hindi natin nararamdaman agad, pero dapat may progress tayo kung tunay tayong kay Kristo. Hindi kailangan na ingay o drama o mahalaga, tuloy-tuloy ang paglago natin sa Kanya. The plant grows by receiving, so spiritual growth is attained through cooperation with divine agencies as the part takes root in the soil. So we are to take root in Christ. Ang halaman ay hindi nagpupilit tumubo, tumatanggap lang po siya. Yung ugat sa lupa ay tayo. Dapat nakakapit tayo kay Kristo. Araw, hamog at ulan ay tayo din po yun. Dapat bukas ka sa banal na espiritu. Pag ginawa po natin yun, ang Diyos mismo ang dadating gaya ng ulan at magpapagaling gaya ng araw at palalaguin ka gaya ng leryo. Ang atin po lang dapat gawin ay ang manatili at tumanggap sa Kanya. Ang gawain ng Diyos ay ang palaguin tayo. Hindi po kayang pilitin ang sariling lumago. Ang Diyos lang ang gagawa. Ang sa atin lang po ay manatili at magpabuhos sa Kanya. As the plant received the sunshine, the dew, and the rain, so we are to receive the Holy Spirit. If our hearts are stayed upon Christ, He will come unto us as the rain. As the latter and the former rain unto the earth, as the Son of righteousness, He will arise upon us. With healing in His wings, we shall grow as the lily, we shall receive as the corn, and grow as the vine. Makikita po ito sa Hosea 6:3, Malakias 4:2, and Hosea 14:5-7. Gaya po ng halaman na tumatanggap ng araw, hamog at ulan, dapat din tayong tumanggap ng banal na espiritu. Ibig sabihin, hindi lumalago ang halaman sa sarili niyang lakas. Kailangan niya ng araw para sa init, hamog para sa lambot, at ulan para sa lakas. Ganun din po tayo. Ang banal na espiritu ang araw, hamog at ulan natin. Siya ang nagpapalago sa ating espiritual. Hindi po natin ito na magagawa na mag-isa. Kung ang puso po natin ay nakatuon kay Kristo, siya ay darating sa atin gaya ng ulan. Gaya ng naunang ulan at huling ulan sa lupa. Ito ay mula sa Hosea 6:3. Ibig sabihin, nung panahon ng Israel, sobrang importante ng naunang ulan at huling ulan para tumubo ang pananim. Pag nakafocus po tayo kay Jesus, ibibuhos niya ang banal na espiritu sa iyo. Yung naunang ulan, simula nung buhay kay Lord. Yung huling ulan, pagkatapos. Lalakas po tayo, babalik po yung dati nating lakas. Ibibigay ni Lord lahat ng kailangan mo sa tamang panahon. Gaya ng araw ng katwiran, siya ang sisikat sa atin na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Sa Malakias 4:2, ibig sabihin, si Jesus tinatawag na Son of Righteousness o araw ng katwiran. Gaya ng araw na nagpapainit at nagpapagaling ng mga halaman. Si Jesus din po ang nagpapagaling ng puso mo, isip at ang sugat. With healing in His wings, sa piling niya po ay gagaling tayo. Tayo ay tutubo gaya ng leryo. Tayo ay mabubuhay gaya ng mais at lalago gaya ng puno ng ubas. Mula sa Hosea 14:5-7. Ibig sabihin po, ito na yung resulta pagtanggap mo ang banal na espiritu at nakatuon tayo kay Kristo. Gaya po ng leryo, magiging maganda at mapayapa ang buhay mo. Yung gaya din po ng mais, makabubuhay ka ulit pag tuyo at pagod ka na. Or yung pong revival. Tinatawag po siya na revival. Gaya ng puno ng ubas. Mamumunga ka ng sagana at may purpose. Yun. Ang sekreto po ng paglago ay ang tumanggap lang sa Kanya. Ang tanggapin ang banal na espiritu at ituon ang puso natin kay Jesus. Pag ginawa po natin yon, siya ang mismo ang magdidilig sa atin, magpapagaling at magpapalago. Siya po yung hanggang maging maganda, buhay at mabunga ang buhay mo. Ang pinakang kailangan natin po ngayon ay ang ulan or yung pinakang paraphrase natin, yung araw ay ang
kagalingan, bunga ay ang purpose. Yung bunga po ay yung love, joy, peace, and faith, at madami pa pong iba. Ang mabubuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya. Yung lahat ng yun ay bunga po yun. Mula din po dun sa Hosea 14:5 ay, of the most immeasurable, nabasa na po yun. Dun sa Hosea 14:5. Ito po yung sa Hosea 14:5. Dito po yung nangangako si Lord gamit ang tatlong larawan. Yung hamog, tahimik na biyaya ng Diyos. Hindi siya maingay pero nagre-refresh sa atin araw-araw. At ang leryo, ganda ng hindi mo pinipilit. Kumaganda ka kasi dinidiligin ka ni Lord. Yung ugat po na parang Lebanon ay sobrang tibay, hindi ka matutumba sa problema kasi malalim ang kapit mo kay Kristo. Kahit anong pagsubok po man ang dumaan ay hindi po tayo matutumba o mababagsak. Dahil po, kung matibay po ang pananampalataya o kapit natin sa Kanya ay hindi po tayo matutokso o manlulupaypay. Ang kailangan po lang talaga natin ay makipagtulungan sa Kanya at lalo nating pagtibayin nating pananampalataya. At para po, sa ating gabing ito, pinag-aralan ang ating pong kailangang gawin ay ang pananampalataya sa Diyos at pagtanggap ng Kanyang banal na Espiritu. Ang Diyos po mismo ang magdidilig, magpapaganda at magpapatibay sa iyo kung sa Kanya ka lang nakatuon at nananampalataya. Yun lang po at magandang gabi. Okay, thank you very much, Sister Princess, sa pangunguna sa ating pong pag-aaral, sa ating pamagat na like dew, rain, and sunshine. So it is very important to our Christian character. Our spiritual growth is just like the growth of a plant, like we hear from our evening devotional. We have life in Christ, but we cannot grow by ourselves. We need Christ, we need God's power every day. Through His Holy Spirit, we can, by our character, we can overcome our defects of our character. Sabi dito, sa 197.3, there's life in the seed, but unless infinite power is exercised day and night, the seed will yield no return. So we have new life in Jesus, but without God watering and warming us, we won't grow. So ito po yung isa sa mga napakalaga na binanggit kanina. Yung kinakailangan yung dew, yung hamog, yung rain, at yung sunshine. Alam natin na si Jesus Christ ang tinatawag na Son of Righteousness. So kailangan natin siyang palagi. And yung ulan, yung Holy Spirit, at yung soil na kung saan ito ay si Kristo na doon tayo nakaugat upang tayo ay lumago. Binanggit din naman sa atin na kung ang isang puno ay lumalago, ito po ay buhay. Pero kung ang puno ay patay, kung ang puno ay hindi na lumalago, ito po ay patay. Wala pong mananatili na hindi lumalago at hindi namamatay. Ang puno po na yung natural, yung nakikita natin, kapag hindi po siya lumalago, sabi kasi sa atin, ito ay patay. Walang mananatili na nakatayo. Sinabi sa atin sa paragraph 6, isa sa mga napakahalaga rin, as its growth is silent and imperceptible but continuous, so is the growth of character. So ito po yung isa sa napakahalaga na sinasabi rin naman sa atin, yung paglago ng ating mga karakter, yung paglago ng ating spiritual na buhay. Hindi lang
ah, palaging yung ang sabi nga ng aming elder dito ay yung tagabutas ng upuan. So, napakahalaga na lalago tayo, hindi lang sa pag-aaral, hindi lang sa talagang pag-sabat, midweek, whisper, kundi yung ating pong pang-araw-araw na buhay. Ito po yung pagtanggap natin ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi isa sa napakahalaga yung experience. Experience talaga. Experience ng kanyang biyaya sa atin. Kung minsan, hindi natin makikita na lumalago yung isang Kristiyano. Pero ang sabi sa atin, we either grow or we die spiritually. There's no standing still. Walang mananatiling nakatayo na hindi lumalago. So, kailangan niya lumago, makita siyang lumago, or kung hindi naman siya lumago, patay siya. Ito po yung karakter ng halaman na ikinumpara sa atin pong spiritual na kalagayan. The plant grows by receiving that God has provided. So, kailangan din naman nating tumanggap palagi pamamagitan ng mga Bible study or online devotional, midweek prayer meeting, mga whisper and Sabbath worship, at yung ating daily na pagbabasa ng Biblia. We will receive the Holy Spirit like dew and rain from God, and be warmed by Jesus Christ like a sunshine, dahil siya nga yung Son of Righteousness. So, ito po yung ating pag-aaral sa gabing ito. Our evening devotional is July 8. So, sino pa ang mayroong karagdagan who wants to give their insights? Brother Rob, Sister Tricia, and our brethren and Tumpa. Good evening. It's Brother Rob here. Good evening. Yes. We learnt in the devotional that everything that grows is dependent on God's contribution in His activation in that process. But I was quite interested to consider something that was said, and that is that Ellen White speaks about electricity activating the seed to grow. And so I just did a little search, and this is what I come up with. Seeds and plant cells have electrical potentials. As a seed absorbs water, ions such as potassium, calcium, and hydrogen move across cell membranes, creating tiny electrical voltages that are part of normal cellular activity. Soil conducts electricity, it's referring to soil, because it contains water and dissolved minerals or salts. So soil conductivity reflects moisture and nutrient levels. So it's up to us to accept the contribution that God supplies in our spiritual lives as well. Like the seed, we can depend on God to grow spiritually, and not fall back, as some seeds do, into dormancy. And Peter 2:2 says, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. This is my contribution. Thank you. Amen. Brother Rob, thank you very much for your insights. Sister Tricia, and ang ating pong mga kapatid sa Tumpa.
Baka mayroon po kayong karagdagan. So kung wala na po, so malinaw na po na atin pong narinig sa atin pong tagapagsalita at sa mga karagdagan ng atin pong mga kapatid, ng atin pong topikong pinag-uusapan patungkol po sa amog, sa dew, rain, and sunshine from God to grow our spiritual, ang ating spiritual na kalagayan. Namatay yung ilaw. So again, thank you, and tayo po ngayon ay dadako sa ating pong closing song and closing prayer ng ating pong speaker. Namatay yung ilaw dito. Okay, let us pray. Amang banal na sa langit ka ng mga langit, maraming salamat po sa maghapong ito at sa kagandahan ng panahon, sa patuloy na pagpapahiram ng buhay at kalakasan. Nawa po sa aming napag-aralan ay may sa isip at may sa buhay, at tukuban niyo po kami ng banal na espiritu. Nawa po ay lalo pong tumibay ang aming pananampalataya sa inyo, at nawa po ang lahat ng makaramdaman ay inyo pong pagalingin. At ang mga hindi po namin kasama sa sa gabing ito ay ingatan mo po rin sila. Patawad po sa nagawa namin pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang sa among katalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli, thank you very much mga kapatid at sa ating pong tagapagsalita, si Sister Princess. Marami pong salamat.
and sa ating pong mga kapatid na nagdagdag, ating pong mga kasama sa Zoom at mga nanonood sa Facebook Live. Marami pong salamat, and mayroon po tayong morning devotional alas 5 ng umaga bukas, at sa hapon naman sa parehong oras alas 6 ng hapon para sa ating evening devotional. So God bless po sa ating lahat. Sana po ay marami tayong tunan sa ating pag-aaral.